Magandang araw mga kapatid, another day, another video na naman tayo mga kapatid. For today's video, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol naman po sa kalaykay. Kalaykay na galing sa Lazada mga kapatid. Umorder nga po pala ako dyan. Ang hinahanap ko ngayon ay hawakan ng kalaykay mga kapatid. Maghahanap ako dun sa bakanting lote na kinuha na natin ng panggatong ng nakarang araw. Ayan mga kapatid, mga paulubog na yung araw noong time na to mga kapatid. Yan mga golden hour na po, mga alas 5 na po ng hapon dyan mga kapatid. Papasok tayo dyan sa bakod ng kapitbahay mga kapatid upang manghanap ng patpat na ilalagay natin doon bilang hawakan ng ating kalaykay mga kapatid. Gagamitin natin yan pang kalaykay dun sa mga dahon ng kawayan dun sa aming baba para hindi naman masyado delikado sa apoy mga kapatid. Ito na po, maghahanap ako ng sanga para gagawin natin tangkay ng ating kalaykay. Ayan, nakahanap kagad ako ng medyo sukat dun sa ating kalaykay. Dinala ko na nga pala yan para kung may paggagamitan pa akong iba, magagamit natin in the future purposes mga kapatid. Tama-tama, nakapulo tayo ng genie in a bottle. Hindi, bote na may tenga mga kapatid. Lilinisin ko yan sa mga susunod na araw para kung sakali makabili tayo ng betta fish ay gagamitin natin yan, lagay ng betta fish mga kapatid. Yan, nakauwi na ako sa bahay. Nakakuha na rin po ako ng 2 tangkay. Tire-ready ko na po na gagawin na natin yung kalaykay mga kapatid. Kumuha nga lang po ako ng saktong laki ng patpat para po dun sa ating handle ng kalaykay. Niyasyasan ko pa rin yung mga sanga niya kasi medyo bukol-bukol pa. Mahirap pag yung bukol-bukol pa pag sinaksak mo dyan. Hindi makinis yung hawak mo dun sa kalaykay. Kaya mawawalan ka ng gana magkalaykay. Joke lang. Ayan po, pinantay na natin mga kapatid yung dulo para pag itinusok natin dun sa mismong kalaykay, wala na sa sobra. Medyo maganda-ganda. Ayan mga kapatid, fit ko. Ayan. Tapos medyo nakulangan pa ako dyan sa yas. Gusto ko pa sanang liitan kaso ang naisip ko na lang ipukpok na lang sa sahig yan. Di ba mga kapatid, ang tindi. Hindi na tayo nag-yas. Tapos talagyan na lang natin yan, lakan-lak natin dyan yung hook na maliit kasi may butas po na nakaabang na doon. Hindi ko na pinakuhaan kasi medyo mahinang kahoy lang yung nakuha. Baka biglang mabiyak, maghanap na naman tayo ng panibagong kahoy dyan mga kapatid. Gagamitin nga pala natin yan sa baba para pag sakaling naipon naman yung dahon, hindi na delikado kasi maitatapon na natin sa ilog yung dahon. Huwag lang yung basura mga kapatid, dahon lang ng kawayan kasi nabubulok po yan. Tsaka maganda rin po yan tirahan ng mga isda kung sakali mang mapadpad yun saan dun sa natural naman po yan na nahuhulog sa ilog, kaya dun na lang natin dadalhin kaysa naman magsiga pa tayo. Delikado po kasi magsiga din sa baba. Nangyari kasi yan siguro mga 5 or 6 years ago, nasunog po yung bandang baba na yun, yung kabilang side kasi nga ang daming ipon na kawayan, mga kahoy, panggatong, tsaka yung mga light materials pa rin po yung ginagamit nilang bahay, pantayo ng kanilang bahay. Kaya nung nasunog, medyo malakas po yung apoy, maraming nasunog, maraming nasalanta dyan. Kaya ayaw naman natin mangyari yun sa bandang baba namin, kaya ang gagawin natin, kakalikayin. Okay na mga kapatid, hanggang sa muli.